ito update ay wala pa din ako nararamdaman ng kahit ano. Pero kagabi, medyo nakaramdam ako ng mga contraction. Pero alam mo yung contraction na hindi siya tuloy-tuloy. So, ang gagawin ko ngayon, mag-general cleaning ako dito sa bahay. Magpapagod ako. Kasi sakto din, makalat yung bahay ko ngayon kasi matagal na ako hindi nakapaglinis ulit. Kasi nga, nahihirapan na ako. But kailangan kong kumilos ngayon para tumagtag na yung tumagtag na yung tiyan ko. Para, alam mo yun, ayoko kasi na i-induce ako. Diyan ako natatakot kasi nung panganay ko naka-induce ako nun. Ayaw ko talaga. So gusto ko talaga natural birth lang. Yung gaya kay Alicia. Kasi nung kay Alicia, smooth lang ako nung panganganak ni Alicia. So ngayon, yun ang gagawin kong maglilinis ako dito sa bahay. Aga ko tong maliit na to. Saan ka? Saan ka? Maglilinis tayo. Maglilinis tayo. Situasyon ng kwarto namin, guys. Nilagay ko na dito yung cabinet ni Alicia din. I-arrange ko na lang to para ito na yung cabinet ni baby bunso. And yeah, ang dami ko aayusin. Masakit na balakang ko pero kailangan ko talagang kumilos. Kailangan kong as in kumilos. Gusto ko sanang nakahilata lang pero hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng hindi ako kikilos talaga. Kasi kung gusto kong manganak na, kung gusto kong soft, ay, alam mo yun, mabilis lang ako manganak, kailangan ko talaga kumilos. Tutulog na yung baby ko. So, ipa-finalize ko na yung mga hospital bag namin, guys. Kagabi pala pumunta kami ng Walmart ni Daddy para bumili ng newborn diaper. Nakabili na kami. Magdadala lang ako ng iilan kasi sa hospital libre naman yung newborn diaper doon. So, ipa-finalize ko lang yung mga gamit namin just in case lang. And para hindi na kami mahihirapan ni Daddy para pag may nararamdaman na ako ng something or pumutok na yung panubigan ko, dire-diretso na yung alis namin. Kasi hindi pa ako pwede makapag-vacuum, baka magising tong isa. So, aayusin ko muna yung mga gamit namin sa hospital. So, habang tulog si Alicia, ito, magpapahinga muna ako kasi hindi ako makapag-vacuum hanggat hindi siya nagigising. Kasi mabilis magising yung batang yan pag makarinig siya ng ingay. Uy, gising ka na. Hi. I love you, Papa. Vacuum na ako. Nagsisimula na ako mag-vacuum. Daming kalat. Ayan, ayan, ayan. Kailangan ko ligpitin lahat yan. Kasi nakakairita. And, yun mo yung recycle namin. Kailangan siya nakaangat kasi si Alicia ay namamasura. Habang maglilinis ako, nagluluto ako ng makakain ko kasi gutom na din ako. Gusto ko na kumain. Ito yung favorite ko, corn dog. Galing sa Costco. So, ito lang siguro muna kakainin ko kasi hindi ko pa feel kumain ng kanin. And habang naglilinis ako, sinalang ko na yung yung ibang labahan ko na nagpalit ako ng bedsheet at saka mga punda para paglabas ni Bunso ay malinis na yung kama namin. And yeah, matatapos din to. Ang dami kong lilinisin. Si Alicia ay nanonood lang ng And mainit yung bahay namin kasi yung araw ay tirik. Kaya pinatay ko na yung heater. Next na schedule ko, January 15 ng 10:15. Tapos ito is January 22 kung hindi pa talaga ako manganganak. Kilos para manganak na.
pagod na talaga kasi talaga ako. Kaya kailangan ko ng kumilos-kilos. Yung kwarto namin, malinis na yan. So, after ko mag-vacuum, magmamap naman ako mamaya. Na ako guys. Gutom ako. Magugutom ka. Hindi siya hotdog yung gitna. Cheese. Tapos na ako maglinis. Maliligo na kami ni Alicia kasi mamaya-maya susunduin na namin si Kuya. Ligo muna kami. Alicia! Come here, Mommy. Pick up na namin si Ethan. Ha? Pick up na si Kuya. It's a busy day for Mommy. Ang tagal ng elevator siya. Ay, yung elevator namin. Malilate na ako ni Kuya. Let's go! Yaya! Andito na Yaya! You miss baby sister? Yeah. Huwag mo sipa yung likod kasi maputik yung ano natin, shoes. Si Yaya! Hi! Ay nako guys, napagod ako ngayon. Kumakain kami ni Alicia ng champurrado. Ayan. Kasi pagdating namin, pinlansya ko yung yung uniform ni Daddy. Tapos tinapos ko yung mga ibang hindi ko pa nalinis. Tapos ngayon, magre-relax na ako. Kasi buong araw akong naglilinis ngayon. So far naman, naging malinis na yung bahay. Tapos, mamaya pag uwi ni Daddy, bahala na kung ano yung maisip kong uulamin. Gusto niya champurrado. Gusto niya champurrado. Yun na nga nag-iisip ako kung magpapa-epidural ako or yung oxygen lang na gaya nung ginagamit ko kay Alicia dati. Kasi ang kinatatakutan ko naman kung magpapa-epidural ako yung ate ko kasi is CS siya. Tapos nung nag-epidural siya, lagi na nga sumasakit yung yung likod niya. So, yun ang concern ko kasi ayaw ko na lagi kong nararamdaman na masakit yung likod ko. So, pinag-iisipan ko siya pero sabi ni Daddy kung kaya ko naman tiisin. Kasi maganda din yung oxygen na yung parang sinisingot ko lang kasi parang iikot lang yung yung paningin mo, yung parang basta parang nakadroga na hindi mo maintindihan na kasi ang gusto ko lang din naman na hindi magpapa-epidural is mararamdaman ko yung alam mo yung urge na na gusto mo nang umere. Ang kinatatakutan ko pag nag-epidural ako, baka hindi ako makaire ng ayos. So, tignan na lang natin kung anong mangyayari. Kasi ang gagawin kasi niyan, pagka-admit doon, tatanungin ka agad ako kung magpapa-epidural ba or hindi na. So, pero ewan, sabi ni Daddy wag na daw kasi baka nga daw magkasakit, sasakit yung likod ko pa hanggang sa pagtanda ko pa. So, yun ang kinatatakutan ko. Siguro, tiisin ko na lang siguro yung sakit, Kasi, isa na din naman to. Isahan na.
Ewan ko guys, kayo ba, yung mga nanay na nanonood sa akin ngayon, nagpa-epidural ba kayo? Ano ba yung mga nararamdaman nyo nung pagkatapos ng epidural? Kasi yun ang concern ko eh. Gusto ko siyang matry, pero natatakot ako. Ay, yeah, natatakot ako na tusukin yung likod ko. Tapos yung, alam mo yung pakiramdam ko na ngayon, yung gusto kong tumae. Kakagaling ko lang sa CR. Gusto kong tumae. Nakailang minuto akong upo doon, pero wala talagang lumalabas. Siguro yun na yung mga epekto ngayon na siguro mas bumaba siya or hindi ko alam. Basta yun ang pakiramdam ko. Tapos panay ihi na ako. Tapos basta di ko na maintindihan yung katawan ko. Minsan nakakaramdam ako ng parang cramps dito sa hips ko. Pero nawawala siya. Hindi naman siya yung tuloy-tuloy kasi ang contraction, ang contraction is tuloy-tuloy siya. Every after 5 minutes, ganun siya dapat. Pero ito wala eh. Kagabi, every after 15 minutes yung naramdaman ko. Tapos bigla siyang nawala. Tapos ito ngayon is biglaan lang din. Di ko talaga maintindihan. So tignan na lang natin kung ano ba talaga to. Pero naglalagay na nga ako nung evening primrose oil. Kasi effective yun sa akin ni Alicia. So sana ay mag-cooperate si Bunso. Alam mo yun. Ayoko na talaga after neto. Ayaw ko na. As in, pagod na ako. Sabi ko kay daddy, okay na yung 31 years old ako na may 3 anak ako. Tama na ako. Kasi gusto ko naman bumawi sa sarili ko. Alam mo yung magpapaganda ka ulit. Yung magtatrabaho ka na hindi ka na magma-maternity leave ulit. Alam mo yun, hindi ka na magbabantay ng bata na maliit ulit. Alam mo yung isang isang paguran. Ganon na ang gusto ko. Alam ko mahirap to. Mahirap talaga to pagkalabas ni Bunso. Pero siguro kakayanin ko naman siguro kasi hindi naman ibibigay ni Lord sa akin to kung hindi ko kaya. So, magiging busy, maging mas makalat yung bahay kasi siguro mas less ko nang maasikasuhan yung bahay namin. But, I will try my best pa din na maasikaso lahat kasi doon nandyan naman si daddy. Hindi naman ako pinapabayaan ni daddy. Nagtutulungan naman kaming dalawa. So, wala akong problema. But, yeah. So, hanggang dito na lang guys, no. Maraming salamat sa pag-aabang ng aking mga vlog and dumadagdag yung mga subscribers ko. Maraming salamat and welcome to my channel sa mga bagong subscribers ko. And don't forget to subscribe, like, and share or any comment kayo. Comment kayo kung ano yung mga tanong nyo or ano yung mga gusto nyong gagawin ko na video. Yeah. So, just comment down below, guys, or any suggestions nyo na ayaw nyo sa mga ginagawa ko or something like that. Ganon. Open-minded naman ako sa mga suggestions. Yeah. So, hanggang dito na lang and see you to my next vlog. Bye!